Ito na, expressway on a Honda NX500. Kung di ko nagkakamali, meron tong 40,000 pesos na discount ngayon sa Honda Paranaque. Alright, so for today's video, gagamitin natin tong Honda NX500. Nung mga times na nagamit ko kasi before to, never ko pang napasok sa expressway. And may mga nagtatanong din sa atin kung kamusta daw ba kaya sa expressway itong NX500. Kaya yun ang sasagutin natin today. Wala nga lang RFID dito, so tingnan natin kung pwedeng humingi ng ticket dito. Pero dapat pwede naman. Ticket? Oo. Yan. Thank you. Alright. So kung wala pang RFID yung motor nyo, doon lang kayo papasok sa rightmost na lane. Ito na, expressway on a Honda NX500. So acceleration wise okay naman, hindi naman siya underpowered for expressway. May konting vibration ka lang na mafe-feel sa handlebar, pero for me that's normal kasi nga 400 plus cc itong actual displacement ng NX500. Pero hindi naman siya sobrang lakas na uncomfortable. Kung nasa third gear ka, yung kailangan mo mag-accelerate, yan, kita nyo naman, parang real time yung power. Yeah, for me, pwede pang long ride tong NX500. Feels very comfortable. Kasi nga, upright na upright yung position mo eh. And medyo malakas lang yung wind noise kasi dahil dito. Actually, lahat naman ng adventure bike na malaki yung windshield, may wind noise ka talagang maririnig dyan. Pero ang pinakamalakas na wind noise na narinig ko in the past is yung sa T-Max. Kasi ang laki ng windshield dun eh. Tingnan mo, buksan ko yung helmet. Diretso sa diretso sa mukha ko yung hangin dahil dito. Sakit sa mata. Medyo slow moving ang mga sasakyan ngayon sa expressway. Sa mga naghahanap dyan ng entry level na adventure bike, expressway legal, I'd strongly recommend tong NX500. Uy, teka, parang traffic sa kabilang side doon ang daan natin pabalik eh. Nako, mag service road kaya tayo. Mukhang ang delikado yung highway. Wala, tapos umaambon pa. Yan, I'm not sure kung nakikita nyo yung patak. Mahirap maipit sa ganyan traffic, tas malakas ang ulan. Pero going back pala dito sa NX500, kung di ko nagkakamali, meron tong 40,000 pesos na discount ngayon sa Honda Paranaque. So post ko na lang dito kung magkano yung SRP nitong NX500 and kung magkano yung discount. Goods na goods to guys. Tingnan naman guys kung gaano ka agile and nimble yan. Ang tawag ko nga dito baby multistrada. Ano kaya tayo dadaan pabalik ng ng sukat. So tapos na yung expressway test natin itong NX500. Tingnan naman natin kung pwede rin ba to sa city riding. Tara, ikot-ikot natin dito sa Alabang. Yan, para sa akin pwede rin to. Kasi manipis lang ang footprint ito eh. Hindi naman siya sobrang lapad. And sobrang gaan lang din itong NX500. So even beginners, I'm sure hindi mahihirapan dito. Medyo mataas nga lang siya, which is understandable naman kasi adventure bike nga. Alright, so ikot tayo dito. Favorite spot natin sa Alabang. Very relaxing, very chill. Hindi ko nga lang alam kung anong daan natin pabalik. Kasi nga parang parang medyo traffic doon sa expressway, doon sa taas. Medyo malilim na rin. So again, medyo hassle pag inabutan ka ng malakas na ulan, tapos ipit ka sa heavy traffic. Siyempre hindi pwede mawala yung picture taking. Pagdating naman pala sa specs itong NX500, pa-flash ko na lang sa screen. Pagdating pala sa seat height itong NX500, hindi naman siya sobrang taas, pero expect na magtitip 2 kayo. Or at least ako I'm 5'8". Siguro sa mga 6-footer, kayang i-flat foot to.
Pero ang gusto ko dito guys, pag nakaupo ka sa NX500, ang taas ng pakiramdam mo. Parang feel na feel mo talaga naka-adventure bike ka. Pero sa lahat ng mga na-try ko na adventure bike, ang mas mababa lang dito na again na-try ko na is yung BMW F800 GS. Yun talaga goods na goods sa Pinoy height. Pero kung out of budget yung BMW, very good alternative to itong NX500. Pero I'm talking about seat height lang Siyempre magkaibang category yan. 800cc yun Ito naman 400 plus. So pakita ko pala sa inyo guys yung itsura ng seat height. So again I'm 5'8", minimal tiptoe lang naman. Hindi naman yung sobrang tiptoe. Pero siyempre 1 foot down yan. Pag dalawang paa ay nakababa, medyo mas malaking tiptoe ng konti. Alright, so mukhang good decision na nag-service road tayo. Tingnan nyo guys yung expressway, slow moving. Doon pala kasi sa flyover na part, kita ko traffic na medyo hassle guys pag naka big bike ka, sabay maipit ka sa traffic sa expressway. Magkakapote na sila. Ako naman kasi basa akong basa. Pag inabutan ng ulan, go lang. Diba yung mga bata nga tayo, hilig nating maligo sa ulan. Mas masarap kaya magmotor sa ulan. So palang gusto ko dito sa NX500, merong crossbar dito sa may windshield. Syempre matic na yan. Pag meron ako nito, merong Ayuchi BX na nakalagay dito sa part na yan. Sorry pa. Ride safe sir. Okay lang, all good, all good. Ganun ang dapat guys, huwag natin unahin ng init ng ulo. So kung ikaw yung rider, alam mo nagkamali ka na, hindi naman kabawasan kung hingi ka ng pasensya. Kasi yung mga road rage na nangyayari, yan yung nagsasabay-sabay yung init ng ulo. Wala nagpaparaya. Yan sa panahon ngayon, di ba? Kadalasan sobrang traffic, mainit yung panahon. Kumbaga stressed ka na sa kalsada kaya madaling uminit ang ulo. Pero lagi lang nating isipin, walang magandang madudulot yung road rage. Kaya napakahalaga talaga, napaka-importante na mahaba yung pasensya mo sa kalsada. Kahit naka 2 wheels ka, naka 4 wheels, pareho lang yan. Pero kung ganyan traffic ba naman kasi yung dadaanan mo, talagang nakakainit ng ulo yan. Buti nga wala pa masyadong traffic dito sa e-service road Ito yung papuntang Honda Paranaque. A few moments later. Ito na nga guys. Nagsalita kasi kaagad Mali tayo ng lane, mahirap sumingit dito sa kanan kasi mas malaki tayo sa scooter Dapat dito tayo sa kabila para magawa natin yung pinagbabawal na technique. Ito guys ang pinagbabawal na technique sa service road. Kaya guys ang lesson sa vlog na to, pag yung dinadaanan nyo walang traffic, huwag nyong sabihin na walang traffic. So kung kayo guys naka 2 wheels, hindi uubra na hindi kayo mag counterflow dito Kung gano'ng kahaba yan, abutin kayo ng siyam-siyam. Ito yung tinatawag na wala kang no choice. Alright, so we survived the traffic. Nandito tayo, Honda Paranaque. Okay, XADV Rebel 500. Hindi natin nilagay. Napakainit. Pero of course, big shoutout and thanks to Honda Paranaque. Salamat sa pagpapahiram sa akin itong NX500. So sa wakas, try na natin sa expressway and goods na goods. And plug ko na rin pala guys doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and kindly like and share the video. Maraming salamat sa solid na suporta nyo. So sa mga interesado mag-test ride itong NX500, pasyal lang kayo dito sa Honda Big Bike Paranaque para makita nyo sa personal and ma-experience tong napaka-solid na adventure bike na to, itong Honda NX500. So dito ko na muna putuloy yung video and maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.